Kumusta mga tol? Kuya Tolits nga pala to. Last week na ng autumn ngayon at wala kaming pasok. Kaya naisipan ko na pumasyal, maglakad-lakad at kumain sa labas. Kaya ito, nag-prepare na ako para hindi tayo maiwanan ng bus. Andito nga pala ako ngayon sa South Korea. Mahigit 10 years na din ako na APS worker dito kaya masasabi ko na medyo alam ko na din ang takbo ng panahon dito. Ayos din naman dito sa South Korea. Maayos yung napasukan ko na trabaho, mabait yung amo, libre ang accommodation, utilities at okay din naman ang sweldo. Medyo may kabigatan nga lang ang trabaho pero kaya naman. Sa umpisa, syempre madaming adjustments lalo na kung first time mo mag-abroad. Nung bumaba ako ng kwarto ay napansin ko na tamang-tama ang panahon para maglakad-lakad. Sumikat ang araw pero medyo malamig ang klima. Para sa akin, ito yung tamang panahon na mamasyal sa mga tourist destinations dito kagaya ng Nami Island at iba pa. At yan, naglakad na tayo papunta sa sakayan ng bus papuntang Daegut Saguri. May ilan akong kasabay na naghihintay din ng bus at napansin ko na ako lang yung nakamask. Kaya tinanggal ko na lang din yung mask ko. Ang saya pala mag-narrate sa vlog. Few minutes later. Itinry ko na mag-video sa loob ng bus kaso hindi maganda yung kuha ng cellphone natin. Di pa kasi ako bumibili ng action camera. Pagdating ko ng Daegut ay naglakad-lakad na ako hanggang madaanan ko itong ukay-ukay. Tingin-tingin lang, pag may maganda, bilhin natin kaso walang maganda. Kaya dumiretso na ako sa kakainan natin na restaurant. Nung dumating ako dito ay wala masyadong tao kaya hindi nakakahiyang mag-video. Alam nyo naman, pagka mahihayin tayo. Sakto na naman ang timing ko, solo ko na yung restaurant. Kaya tamang video at intay-intay lang sa pagkain na in-order natin. Hanggang dumating na yung mga panchan natin. Ito nga pala yung mga Korean side dishes na kasama sa in-order natin na pagkain. May sibuyas, carrots, mga klase ng kimchi at kung ano-ano pa. At sa wakas ay makakahigop na din ng mainit na sabaw ng Pyohe Jangguk. Ito nga pala yung tinatawag na Korean hangover soup. Kung sa amin sa Batangas, ari ang panapat sa gotong Batangas. Ari nga lang ay mga buto-buto ng baboy. Ang goto naman sa amin, kalimitan ay baka. Favorite ko sa diyaring kainin tuwing ako ay lalabas at mag-grocery na mga kailangan ko for the week. Kinuha ko muna yung mga laman, gawa ng sobrang init pa ng sabaw eh. Talaga namang higop sabaw eh. Kasarap. Kain tayo mga tol. Madaming masarap na dishes dito sa Korea. Yun nga lang ay hindi ko na magawang i-vlog isa-isa. Gawa medyo nahihiya ako mag-video. Tapos mahirap din talaga kumain habang nagbi-video. Kaya ini-forward ko na at para hindi nyo na rin masyado makita ang katakawan ko. Nung lumamig na ng kaunti ang sabaw, ay sinama ko na rin ang kanin. Sarap din eh. Kita nyo naman. Nung mga time na yan, ako ay nagpapahinga na lang gawa hindi agad ako makatayo sa kabusugan. Kunwari lang ay binivideo ang menu. Paglabas ko nga ay naisipan kong maglakad-lakad ng konti. At di nga ako napadpad sa tabi ng isang Catholic church dito sa amin. Mahigit 10 years na din ang nakalipas. 10 years ng sakripisyo dito sa South Korea. Minsan iniisip ko, ano na ba ang nagbago sa akin? Minsan iniisip ko, paano na ako nagsimula para makarating dito? Kaya naisipan ko na gumawa ng mga ganitong videos kasi nagko-compile din naman ako ng mga videos ko. So bakit hindi ko gawin na vlog para ma-share ko din sa iba? Kesa naman ako lang ang makapanood, di ba? Maraming nangangarap na makarating dito sa South Korea. Madami kasing magagandang feedbacks. Pero sana sa mga gustong makarating dito, itanim ninyo sa mga sarili niyo ang dahilan bakit nyo ginusto mapunta dito. Para lagi kayong may babalikan tuwing susubukin kayo ng panahon at mga pagkakataon dito sa Korea. Dahil kahit makarating ka dito, kung hindi mo lalakasan ng loob mo at hindi mo ilalaban ang mga pangarap mo, walang mangyayari. Tandaan mo tol, ang pangarap para makamtan tinatrabaho, hindi tinutulugan. Yun lang at hanggang sa muli.